Makikita sa balita na booming ang ekonomiya, nasa pinakamataas na antas sa kasaysayan ang stocks at malakas ang trabaho. Pero hindi ito ang buong kwento. Habang bumabasag ng record ang SS Ampersand sa Filipino at P500 noong 2026 ilang nangungunang mamumuhunan ang bumibili ng mga negosyo na nakatuon sa mga taong nauubusan ng pera. Iyan na siguro ang dapat mong malaman sa ekonomiyang ito. Kapag mayayaman ay nag-invest sa sanglaan, hindi sila tumataya sa kasaganaan kundi sa kagipitan. Kabanata 1, ilusyon ng katatagan. Sa labas, parang maayos ang Amerika, mababang unemployment at dahan-dahan tumataas ang sahod. Matatag ang gitnang uri pero hindi ito ganap na totoo. Noong unang 2026 tinaya ng Federal Reserve na umabot sa $1.28 trilyong ang credit card balance sa US at patuloy pa itong tumataas kada taon. Habang matatag ang payroll ng mga employer, bumababa naman ang kumpiyansa ng mamimili dahil sa taas ng gastusin. Mas mabilis tumaas ang presyo ng grocery, gasolina at utilities kaysa sahod ng middle class. Hindi ito lumalabas sa job report pero halata sa mga sanglaan. Nagulat ang pinakamalalaking operator ng record service charge mulahan 2025. Nagpatuloy ang trend hanggang unang bahagi ng 2026. Tumataas na rin ang tao sa mga strip mall sa labas ng lungsod. Ang pinakakapansin-pansin ay kung ano ang ginagawa ng tao sa loob ng tindahan. Mga 80 hanggang 90% ng isinangla ay nababawi rin. Ipinapakita nitong karamihan sa customer ay may trabaho at ginagamit ang pautang para punan ang agwat ng sahod. Makikikita mo sa Wall Street Journal ang mga headline tungkol sa malakas na ekonomiya at matatag na trabaho. Pero sa parehong linggo, naghihirap naman ang pananalapi ng mga pamilya. Dumarating pa ang sahod pero mas mabilis itong nauubos. Kaya kung may sahod naman, bakit kailangan pang magsangla ng ari-arian para makaraos buwan-buwan? Kabanata 2 ang hindi nakikita ang nangunguna. Ang First Cash Holdings ay may higit 3,300 sanglaan sa Estados Unidos, Latin America at United Kingdom. Sa loob ng 12 buwang panahon na nagtatapos noong Abril 2026, halos dumoble ang halaga ng stock. Mula sa mababang nasa 100 at 20, umabot ito sa mataas na 227. Ang S ampersand sa Filipino at P500 ay nagbalik na mas maliit na bahagi sa parehong panahon. Ganitong pagtaas ay inaasahan sa Frontier AI Lab o Biotech, hindi sa mga tindahan na karaniwang nagpapautang kapalit ng relo. Iniulat ng First Cash ang mahigit 1 bilyong kita sa unang quarter ng 2026, tumaas ng 26% kumpara sa nakaraang taon. Ang sangla na pautang sa balance sheet ay umabot sa record na $851 milyong habang lumampas sa 5.4 na bilyon ng kabuuang assets, patunay ng paglago ng negosyo. Itinaas pa ng kumpanya ang kanilang pananaw para sa buong taon ng 2026 matapos ang update ng huling bahagi ng Abril. Dahil dito tumaas ang presyo ng kanilang stock. Ang pinakamabilis lumago sa First Cash Holdings ay hindi ang pagbebenta ng nasanglang gamit, kundi ang mga pautang. Hindi kung ano ang nabebenta, kundi kung gaano kabilis lumalaki ang utang laban sa mga ari-arian ng bawat tahanan. Iyan ang ginadantimpalaan ng merkado. Sa tech na kumpanya, kadalasan ang paglago ay mula sa bagong kontrata o expansion abroad at software ang pinalalaki. Dito, lumalala ang desperasyon. Isinasangla ang drill set na $150 para maayos lang ang sasakyan. Gawin mo ito ng libu-libong beses sa mga tindahan sa suburb at maabot mo ang margin profile na kaiinggitan ng software company. Tuloy-tuloy itong daloy ng panandaliang pautang gamit ang pangkaraniwang gamit. Isang kadena ng sanglaan ang nagmumukhang Nvidia sa price chart at napansin ito ng Wall Street. Akala nila lalaki pa ang loan book. Iyan ang palatandaan kasi gumagana lang ito kung marami pa rin nangangailangan ng panandaliang pera bawat buwan. Hindi na ito tungkol sa pagpapalawak ng paglago. Inaasahan itong patuloy na makikita sa datos ang hirap ng gitnang uri. Kabanata 3, ang Rolex sa mga subdivision. Luma na ang iniisip ng karamihan tungkol sa customer ng sanglaan. Kasama rito ang isang tindahan sa loob ng lungsod, isang neon na karatula, isang hanay ng mga maalikabok na gitara at mga customer na matagal nang tinalikuran ng sistema ng bangko. Hindi na ganoon ang sitwasyon na yon. Nagbabago na ang halaga ng mga sangla at kasabay nito ang uri ng mga customer. Mas madalas nang pumupunta ang mga pamilyang may trabaho. Ang mga babae ay nagsasangla ng mga alahas na minana nila. Ang mga negosyante ay may Omega at Rolex na rilo habang ang mga manggagawa ay nagsasangla ng kanilang mga kasangkapan. May mga gamit na nagkakahalaga ng P1,000 hanggang P3,000 bawat bisita.
Ngayon, may payslip na rin ang mga customer. May mga ipon sa pagre-retiro sila pero pumapasok pa rin sa sanglaan dahil kulang pa rin ang pera sa katapusan ng buwan. Ang mga pamilyang nasa gitnang kita na kumikita ng pagitan ng 60,000 at 100,000 kada taon ay ngayon ay bumubuo ng malaking bahagi ng paglago ng mga bagong customer. Marami sa kanila ang gumagamit ng utang para pambayad ng mortgage. Ginagamit ito ng ilang maliliit na employer para makapagpasweldo tuwing Biyernes kapag delay ang bayad ng invoice. Ang Easy Corp ang pangalawang pangunahing pawn operator na nakalista sa publiko at halos hindi kapani-paniwala ang mga numero nito para sa ikalawang quarter ng fiscal year 2026. Ang kabuuang kita ay tumaas ng 46% hanggang umabot sa halos 447 milyong dolyar. Umabot sa 349 na milyon ang pautang sa sanglaan. Ang karaniwang halaga ng pautang ay tumaas mula 100 at 60 noong 2022 hanggang 240 dolyar noong 2026, 50% pagtaas sa loob lamang ng 4 na taon. Pati ang bahagi ng negosyo na tumatanggap ng mga lumang alahas ay tumaas ng 64% na tinulungan ng pagtaas ng presyo ng ginto. Dahil mataas ang presyo ng ginto ngayon, mas malaki ang pwedeng ipautang kahit kaunti lang ang mga sangla. Ang singsing sa kasal na dati ay nagkakahalaga ng 180 dolyar noong 2023 ay maaaring umabot ng 320 sa unang bahagi ng 2026. Dahil dito, mas mataas na halaga ng mga sangla ang pumapasok at nagsisimula ng magpakita ang mga nanghihiram na may mas mataas na kita. Isang pediatric nurse sa Phoenix ang pumasok isang Martes dala ang tennis bracelet ng lola niya. Wala siyang dramatikong krisis, may trabaho at normal ang buhay niya. Nasira lang ang air conditioning niya. Maxed out na ang credit card niya at hindi aabot ang bank loan sa oras. Kailangan niya ng 400 dolyar bago mag-Biyernes. Sa kabilang panig ng bayan, isang HVAC contractor ang may dalang snap-on socket set na 1,000 ang halaga. Kailangan niya ng dolyar 700 para sa payroll dahil sa maling timing, hindi naman problema ang negosyo. Sa huli, pareho silang nauwi sa parehong lugar. Kung ang may trabaho at ari-arian ay mas gumagamit ng pawn shop para sa panandaliang kakulangan, hindi ito usapin ng trabaho, kundi ng timing. Dahil dito, lumalago ang industriya. Kabanata 4, ang disyertong bangko. Maglakat ka sa pangunahing kalsada ng halos anumang Amerikanong suburb na itinayo mula 1,970 hanggang 2,000 at makikita mo ang mga harapan ng mga bangko. Sa lugar nila, may mga nail salon, pop-up shop at paupahan. Dati may bangko na may drive-thru at teller tuwing Sabado, ngayon lote na lang na bakod at naghihintay ng pagdevelop. Mula 2017 hanggang 2025 ang pambansang network ng mga bangko ay lumiit ng halos 15% mula sa tinatayang 80. 6,000 na sangay ay naging mga 73,000 na lang. Mahigit 900 na sangay ng bangko ang nagsara sa taong 2024 lamang. 16 sa pinakamalalaking bangko ang sanhin ng 8 daang pagsasara. Ipinapakita ng datos ng 2025 na ilang daan pang sangay ang nawala. Mas mahalaga ang lokasyon kaysa sa bilang. Natuklasan ng Philadelphia Fed na mula 2019 hanggang 2023, humigit kumulang 5,400 na sangay ng bangko ang nawala sa US, kung saan ang pinakamaraming bilang ng pagsasara ay naganap sa mga suburb na may gitna at mataas na kita. Pero mas grabe ang pinsala sa ibang lugar kung titingnan sa proporsyon. Mas mabilis na nawala ang mga sanggay ng bangko sa mga komunidad na mababa ang kita at karamihan ay itim, kaya mas dumami ang mga lugar na walang akses sa bangko. Halimbawa, sa Litonia, Georgia, isang suburb na may katamtamang kita sa timog silangan ng Atlanta, unti-unting nawala ang mga sanggay ng bangko sa Cobb County mula 2020 hanggang 2025. Kasabay ng pagsara ng Fargo, nagsara rin ang Bank of America at Truist Financial. Bumababa ang presensya ng bangko pero nananatili pa rin ang mga karatula ng sanglaan sa Highway 124. Lalong dumami ito at palaging nangyayari sa mga suburb sa bansa. Numawak ang banking deserts, mga lugar na walang malapit na bangko mula 2019 hanggang 2023. Sa mga apektadong lugar, lalong lumayo ang akses sa bangko. Sa mga naapektuhang komunidad, ang karaniwang distansya papunta sa pinakamalapit na sanggay ng bangko ay tumaas na humigit kumulang 1.5 hanggang 2 milya kumpara sa ilang taon lang ang nakalipas. Ibig sabihin, lalo pang lumalayo ang pinakamalapit na pwedeng puntahan para sa agarang pagbabangko ng personal at para sa dumaraming bilang ng mga sambahayan sa ibang lugar na talaga napupunan ang puwang na yon. Ang parehong mga suburban na lugar na nawala ng huling sanggay ng bangko na maaaring lakarin ay siya ring mga lugar kung saan pinakamabilis lumaganap ang mga pautang sa sanglaan. Isang uri ng pagpapautang ang inalis mula sa mga zip code na yon halos kasabay ng pagpasok ng isa pang uri. Kabanata 5, ang BNPL Gateway. Karaniwang dinarayon ng mga pamilyang gitnang uri ang isang lugar bago pumunta sa sanglaan.
Hindi ito mukhang nagpapautang, parang checkout button lang. Ang Buy Now Pay Later ay para sa financial inclusion. 4 na hulog, walang interes, basta tama ang bayad. Madali itong paraan para hatiin ang $300 na pagbili sa 2 sweldo. Ang 3 pangunahing kumpanya ay sina Affirm, Klarna at Afterpay. Ang Affirm lang ay nagproseso ng mahigit 34 na bilyong dolyar noong 2025 at ngayon ay nagsisilbi na ang Klarna sa humigit kumulang 150 milyong aktibong gumagamit sa buong mundo. Samantala, naglunsad din ng sariling pay later options ang PayPal, Apple at Amazon. Sa loob ng 5 taon, naging default na ito mula sa pagiging kakaibang tampok. Sinusubaybayan ng Richmond Fed ang mabilis na paglago ng kategoryang ito na may double-digit na pagtaas ng transaksyon taon-taon. Dumarami ang mga pagbili na ginagawa sa pamamagitan ng installment plans na kadalasan ay hindi na dumadaan sa tradisyonal na credit bureaus. Kadalasan, hindi mahigpit ang credit check ng mga app na ito, pero nag-uulat sila sa mga pangunahing bureau at gumagawa ng soft credit checks. Ibig sabihin, pwedeng may 4 na installment plan ang mamimili gamit ang Affirm, Klarna, Afterpay at Storecard. Tinukoy ng Consumer Financial Protection Bureau ang padron na ito bilang problema. Mas mataas kadalasan ang credit card at personal na utang ng mga gumagamit ng BNPL kaysa sa hindi gumagamit. Dumarami ang late fee at paulit-ulit na paggamit kaya umaabot sa sukdulan ang sambahayan. Pag naabot na ang limit ng BNPL at humigpit ang credit line, may malinaw na mapupuntahan. Dumarami ang customer ng sanglaan, karamihan ay mula sa mga pamilyang dating umasa sa Buy Now Pay Later. Hindi naguulat ang sanglaan sa mga bureau o tinitingnan ang credit history, ang mahalaga lang ay ang utang. Kung ito ang kwento ng paglago, malinaw ang tanong, sino ang may-ari? Kabanata 6, ang mga institusyonal na nagpapaupa. Sa likod ng mga tindahan, iba ang pagmamay-ari. Halos 80% ng First Cash Holdings ay hawak ng mga institusyon. Noong Pebrero 2026, may 9% ng kumpanya ang Vanguard Group na nagkakahalaga ng $650 milyong. Halos kapareho rin ang hawak ng BlackRock. Sa ilalim nila, may daan-daang maliliit na mamumuhunan, kabilang ang mga kumpanyang namamahala ng 400 at isang kapmo. Sabay na umaagos ang pera sa 2 direksyon. Ang parehong kumpanya na tumutulong mag-ipon para sa pagre-retiro ay namumuhunan rin sa mga kumpanyang kumikita kapag gipit ang mga pamilya. Sila rin ang namamahala ng pangmatagalang ipon. Sa kabila naman, pagmamay-ari nila ang bahagi ng mga negosyo na pumapasok kapag may nangangailangan ng $300 o $500 agad-agad. Walang itinatago rito, lantad lahat, pero nadudulot ito ng kakaibang pagsasapawan. Ang parang pambigay protection sa kinabukasan mo ay nasa sistemang kumikita kapag may problema ka. At hindi ito halata hanggat hindi mo sinasabi. Bakit ang pinakamalalaking tagapamahala ng ari-arian ay nag-i-invest ng bilyon-bilyon sa sistemang tila kumikita habang nahihirapan ang kanilang mga kliyente sa pagre-retiro? Kabanata 7, ang bitag ng tubo. Hindi mukhang mahal ang sanglaan hanggang makita mo ang mga bayarin. Depende sa estado, ang singil ay 60% hanggang 240% APR. Ang credit card ay kadalasang may mababang 20% na interest na hindi maliit na diferensya. Ibig sabihin, ang $500 na utang laban sa singsing sa kasal sa loob ng 90 araw ay maaari magresulta ng halos $300 na bayarin at interest. Isang bank loan para sa parehong $500 sa parehong panahon? Mga $15 lang. Parehong halaga ng pera at parehong tagal, pero magkaiba ang gastos. Sa Sanglan, 80 hanggang 70% ng mga bagay ay kinukuha muli ng customer, kaya naibabalik ang isinanglang gamit pero ang mga bayarin ay hindi na at sigurado na. Ibig sabihin, paulit-ulit na gumagamit ng sistema ang parehong customer at laging nagbabayad para sa bilis at access. May isa pang benepisyo ang sistemang ito. Kadalasan, hindi ito nakikita sa credit record at hindi rin dumadaan sa parehong pag-apruba. Sumusunod ito sa mga batas ng sanglaan ng estado, hindi sa tradisyonal na pamantayan ng pagpapautang. Sa pagsasama ng mga ito, nagiging natatanging negosyo ito. Ito ay mabilis na pera kapalit ng isang bagay na pag-aari mo na. Patuloy lumalaki ang merkado, hindi dahil sa pagbili ng mas maraming mamahaling gamit para isanla, kundi dahil maraming tao ang paulit-ulit na nagsasangla ng parehong gamit para makaraos sa buwan. Pero kung susuriin lahat, may lumalabas na bagong pattern. 2 antas ng sistemang pinansyal na nabuo habang nakatuon ang pansin sa iba. Kabanata 8, The Great Decoupling. Ang top 20% ng mga nangungutang ay nasa lumang sistemang pinansyal pa rin. May savings, mortgage, credit card at investment account. Para sa kanila, bangko pa rin ang mga bangko, pero sa ilalim nito, may tahimik na nabuo. Mas mabilis ito, mas mahal at di ka nito natutulong ang mag-ipon ng yaman sa paglipas ng panahon. Tinutulungan ka lang nitong makaraos sa buwan.
At ipinapakita nito ang pagkakahati. Ang mga ehekutibo na nagpapatakbo ng mga bahagi ng sistemang ito ay hindi na talaga pinag-uusapan ito bilang isang problema. Kinukuha nila ang mga problemang pinansyal ng mga karaniwang tao at tinatawag nila itong benepisyo para sa kanilang kumpanya. Kapag bumibili sila ng mas maraming negosyo, tinatawag nila itong pagkakataon para lumago. Ang orihinal na American Dream ay nakaasa sa mga bangko na talagang gustong panatilihin ang mga pamilyang nasa gitnang ure bilang mga customer. Ngayon, tinitingnan na lang ang mga pamilyang iyon bilang isa pang paraan para kumita pa ng mas maraming pera. Nakaayos na ang sistema para dito, gumagalaw na ang pera at kumikita na ang mga kumpanya. Pinopuntohan ng mamumuhunan ang sanglaan dahil hindi na mula sa bagong produkto o customer ang kita, kundi sa mismong mga sambahayang dati sinasabing idinisenyo ang sistema para suportahan. Kung doon na patungo ang lahat, malinaw ang tanong, ano mangyayari kapag huminto ang sistema? Alamin sa paano kung bumagsak ang ekonomiya ng US o panuuri nito.